This beautiful quote goes like this. There will be people in this life who will cut you open just to see what you are made of. Hopefully, show them it is love. Totoo po ito, darating sa ating buhay, na mayroong mga taong susubok sa atin. Mayroong mga taong sasaktan ka, insultuhin ka, lalabanan ka, para lang malaman ano ba ang laman ng loob mo. Pero ang tanong, kapag binuksan ang iyong puso, ano kayang makikita ng ibang tao? Ito ba'y galit? Baka meron kang inggit? Masama ba ang iyong loob? Meron ka bang takot o pag-aalala? O baka pag binuksan ng doktor ang iyong puso, puno ng kolesterol? Ano ang laman ng iyong puso? Mahalaga po yan. Kasi hindi natin makokontrol kung paano tayo tatratuhin ng ibang tao. Pero control natin kung ano ang ilalagay natin sa loob ng puso natin. Amen? Harinawa kapag binuksan ng Diyos ang iyong puso, ang makita niya ay tuwa sa gitna ng iyong pagsubok. Pananampalataya kahit na meron kang pagdududa. Pagpapakumbaba kahit na meron kang tagumpay. Katapatan kahit na walang nakakakita. At pagtitiis kahit na hirap ka na. At dito po tayo binibigyan ng halimbawa ni Santa Catalina ng Siena, ang santong ating pinagdiriwang ngayon. Kung bubuksan niyo po ang puso ni Santa Catalina ng Siena, ito po ang inyong makikita sa kanya, pagmamahal. Isang pusong nakahandang masaktan, pero hindi tumitigil na umiibig. Isang pusong sugatan, pero hindi siya naging mapait. At tandaan niyo po ito mga kapatid, hindi ka banal dahil hindi ka nasaktan. Banal ka kahit na nasaktan ka na, kasi marunong ka pa ring magmahal kahit na nahihirapan ka. Kaya kung gusto po nating maging mas banal, hindi po sapat yung nagsisimba ka lang, nagro-rosaryo ka, nagnunubina ka, nagdarasal ka, o naglilingkod ka. Kung gusto mo maging mas banal, kailangan punuin mo ang iyong puso ng pagmamahal. Dahil po sa katapusan ng ating buhay, hindi naman po tayo susukatin ng Diyos kung gaano tayo katalino. Hindi rin naman tatanong ng Diyos sa atin kung gaano tayo kayaman, magkano yung pera na ating naipon. Pero titingnan ng Diyos sa atin yung laman ng ating puso. At kapag dumating na yung panahon na nakaharap natin ang Diyos, bubuksan niya ang ating loob. Harinawa, ang makita niya, hindi galit, hindi mga sugat, hindi rin po sana sama ng loob, kundi isang puso na ninais na magmahal tulad ng puso ni Santa Catalina. Kaya ito po ang tatlong aral na pwede nating matutunan kay Santa Catalina para tayo ay mas makapagmahal pa. Dasal at panalangin natin, naway sa ating pagmamahal, tunay tayong maging mas banal. The first one, remember this. Saint Catherine taught us that love follows knowledge. Ang pagmamahal ay sumusunod sa pagkilala. Mga kapatid, hindi mo kayang mahalin yung hindi mo alam at kakilala. Kung nagmamahal ka dun sa hindi mo alam, hindi yan tunay na pagmamahal. Ilusyon lang yan. Kung nagmamahal ka dun sa hindi mo pa talaga nakilala, nananaginip ka lang. Isang po meron lumapit sa akin, nagpabless ng kanyang bahay. Pagpasok ko po dun sa tahanan, nabigla ako dahil meron siyang alagang aso. Napakalaki po. Napakabangis. Kahol na po ng kahol. Nakalabas po yung pangil ng aso. Ayaw ko pong pumasok. Natatakot po ako baka kagatin ako ng aso. At sabi po nung may-ari, Father, wag po kayong matakot. Mabait po yan, sabi niya. Napaisip po ako, sabi ko sa loob ko, baka sa iyo mabait, pero sa akin hindi. Pero napansin ko po, yung amo, hinawakan niya, yung kanyang aso, hinihimas-himas, hinahaplos-haplos, hindi siya natatakot. Hinahalik-halikan pa nga niya yung aso niya, kahit na yung aso din, dinidilat-dilatan siya, napupuno po ng lawa yung pisngi nitong tao. Hindi po galit yung aso. Bakit? Kasi kakilala siya nung aso. Alam nung may-ari na kahit na mukhang mabangis yung alaga niya, hindi naman talaga ito nananakit. Alam niya yung ugali nito eh. Alam niya yung puso nung aso niya. Kapatid, mas lumalalim ang pagmamahal sa pagkilala. Kapag hindi mo kilalang isang tao, madali na husgahan siya. Di po ba? Kapag hindi mo alam yung sitwasyon, madali kang matakot. Kapag hindi mo kilala ang Diyos, madali ka ding magduda sa Kanya. Kung kilala mo ang Diyos bilang iyong Ama, hindi ka agad magtatampo. Kung kilala mo siya bilang mapagmahal, hindi ka agad magdududa sa Kanya. Kung kilala mo ang Diyos bilang tapat, hindi ka agad susuko sa iyong problema. Amen? Mga kapatid, ang problema kasi sa atin, kilala natin ang Diyos sa isip lang.
Pero hindi natin kilala ang Diyos gamit ang ating puso. Alam natin ang tungkol sa Diyos, pero hindi natin siya nararanasan. At tandaan niyo po ito, information about God is not the same as having an intimacy with God. Maraming may alam sa Diyos, pero kakaunti lang ang tunay na nakakakilala at nakakaranas sa Diyos. Kaya kung gusto mong mas lumalim ang pagmamahal mo sa Diyos para ikaw ay mas pagpalain pa niya, kilalanin mo siya araw-araw. Kilalanin mong Diyos gamit ng kanyang salita, ang Biblia. Nakikilala natin ang Diyos sa loob ng banal na misa, ang Eucharistia. Nakikilala mong Diyos sa gitna ng katahimikan because God speaks to us in silence. Nakikilala mo din ang Panginoon sa iyong mga problema because God is closest to us when we are undergoing great pains and sufferings. Anong sabi ng isang santo na pag tayo'y naghihirapan, tayo'y kinakalikan ni Jesus. At kapag nakikilala mo siya, mapapansin mo, unti-unti nagbabago ang puso mo. Yung dating takot mo, magiging tiwala. Yung iyong pagrereklamo, magiging pasasalamat. Yung iyong pagdududa, magiging pagsamba. At kung gusto nyo din pong gumanda, yung pagmamahalan nyo sa pamilya, lalong-lalo na kayo pong mga mag-asawa, kilalanin nyo ang bawat isa araw-araw. Pero kung mga mag-asawa, nagsasawa na. Bakit? Kasi ang mindset nila, kilala ko na yan, alam ko na yan, wala namang itatago sa akin yan. Pero ang hindi nila alam, yung asawa mo ngayon, hindi na siya yung tao na pinakasalan mo noon. Because people change. Amen? Nagbabago tayo. Tayong mga tao. Maraming pinagdadaanan yung asawa mo. Minsan sumasakit ang loob niya. Meron siya mga takot. Meron siya mga pagdududa. Maraming nararanasan. Maraming iniisip ang iyong asawa. Hindi naman bato yan. Kahit naman ang bato, nagbabago. Hindi po ba? Kung hindi mo kikilalanin ang iyong asawa, magiging estranghero kayo sa bawat isa. May iba naman, ang bilis po maghusga sa kanilang mga asawa. Isang pagkakamali lang. Ano sasabihin? Ganyan talaga yan. Hindi na magbabago yan. Wala nang pag-asa yan. Mga kapatid, hindi ka tunay na nagmamahal kung mabilis kang maghusga. Kung hindi katamaran, yung hindi mo pagkilala sa iyong minamahal. Kasi kung talagang kilala mo siya, alam mo kung bakit nagkaganon siya. Alam mo kung saan siya nanggaling. Alam mo kung ano mga pinagdadaanan niya. At kapag kilala mo na ang isang tao, hindi mo siya agad puhusgahan at agad mo siyang uunawain. Amen? Kaya tandaan niyo po, mga kapatid, ang pagmamahal mas lumalalim sa pagkilala. Kung hindi mo kinikilala ang iyong minamahal, namamatay ang inyong ugnayan, ang inyong relasyon sa bawat isa. Kaya kung gusto niyo pong bumalik yung inyong kilig, kung gusto niyo po na bumalik yung inyong lambing sa bawat isa, kung gusto niyo pong gumaling ang inyong nasirang relasyon, ano mo sasabihin? Kilala na kita. Ang sabihin mo, gusto pa kitang makilala. Mag-usap po kayo, makinig kayo sa bawat isa, at alamin nyo ulit ang kwento nyo. Tanong mo, anong kinakatakot mo? Anong pangarap mo ngayon? Ano ang sakit na dala ng iyong puso? Dahil mga kapatid, ang sikreto po ng matibay na relasyon ay hindi po pagkakaroon ng perfect na partner. Kundi pagkakaroon po ng isang partner na hindi po tumitigil na kumikilala sa kanyang inamahal. At sa huli, ito pong paalaala. Kung ang Diyos na alam na tayo, alam na alam kung anong nasa puso natin, patuloy pa rin tayong minamahal. Ikaw pa kaya na hindi mo pa lubusang kilala ang iyong asawa? Huwag kang magsasawa sa pagkilala para hindi ka magsawa sa pagmamahal. Amen? But secondly, Saint Catherine teaches us that the soul cannot live without love. Ang kaluluwa daw po hindi mabubuhay na walang pagmamahal. At sabi po ng Diyos kay Santa Catalina, the soul always wants to love something because love is what she is made of. Kapatid, ang tao ginawa sa pagmamahal. Kaya pansinin niyo po ito. Kahit na gaano ka kayaman, kahit na gaano ka successful, kung wala kang pagmamahal, parang hindi ka masaya. Di po ba? Parang may kulang pa rin. Kaya marami pong nalululong sa bisyo. Kaya maraming nalulungkot. Kaya marami pong nadidepress. Hindi dahil kulang sila sa pera. Hindi dahil kulang sila sa pagmamahal. At ito po ang problema. Kung hindi mo pupunuin ang pagmamahal ng Diyos ang iyong puso, pupunuin mo ang puso mo sa ibang mali, masama,
at negatibong bagay. Kung hindi puno ang iyong loob sa pagmamahal ng Diyos, pupunuin mo yan ng bisyo, ng toxic relationship, ng kasalanan, ng maling pag-ibig. Kaya mga kapatid, tandaan niyo po ito. Hindi ka mabubuhay kung wala kang minamahal. Pero siguraduhin mo, kung magmamahal ka, tama yung iyong mamahalin. Amen? Hindi naman lahat ng ating minamahal, tama. Minsan, huli na ang lahat bago nating ma-realize yan. Sayang ang buhay. Maiksi lang ang oras natin dito sa mundong ito. Kaya nga, wag mong sayangin ang iyong buhay na minamahal mo ang maling bagay. Amen? Third and last, Saint Catherine also taught us that love transforms one into what one loves. Ang minamahal mo, humuhubog kung sino ka. Tandaan niyo po ito. Nagiging katulad tayo nung minamahal natin. Kaya napansin niyo po, yung pong mga mag-asawa na hindi magkaroon ng anak, nag-aampon po sila. At habang tumatanda yung bata, nakakamukha po niya yung mga magulang niya. Yan po yung ibig sabihin nung love transforms one into what one loves. Kung mahal mo ang pera, magiging makasarili ka. Kung mahal mo ang kapangyarihan, magiging mapag-abuso ka. Kung wala kang ibang minamahal kundi sarili mo, magiging makitid ang isip mo. Pero kung mahal mo si Kristo, magiging katulad Kanya. Magiging mas mapagpatawad ka, magiging mas mapagbigay ka, magiging mas mapagkumbaba ka. Kaya wag po kayong magtataka kung bakit mayroong mga tao laging galit. Kasi mahal na mahal nila yung galit nila. Hindi nila mabitawan yung galit nila. Di po ba? Pero wag din kayong magtaka, mayroong mga tao puno ng kapayapaan. Kasi sila yung mga taong nagmamahal sa kapayapaan. Amen? You transform into what you love. Kaya mga kapatid, magandang pagnilayan po ito. Magandang pag-isipan ito. Kung bubuksan ng Diyos ngayon ang puso mo, anong makikita niya? Sinong makikita niya? Dahil ang laman ng puso mo ngayon, yan ang magiging buhay mo bukas. Remember that. Your tomorrow is dictated with what you hold now in your heart. Kaya sa tuwing may taong makakasakit sa iyo, kapag meron tao na tila ba binubuksan niya ang puso mo, sinusubukan ka niya, huwag ka magpapakita ng galit. Huwag mong dadagdagan ng sugat ng iyong loob. Ipakita mo, pinipili mong magmahal, umibig palagi. Dahil sa dulo ng lahat, hindi ka naman huhusgahan ng Diyos sa kung gaano karami ng mga sugat na iyong natanggap sa iyong puso. Hindi ka huhusgahan ng Diyos kung gaano karaming beses ka nasaktan ng iba. Pero huhusgahan ka ng Diyos kung pinili mo bang magmahal kahit na sinaktan ka ng iba. At kapag dumating na po ang araw na yon, sana pag binuksan ng Diyos ang puso natin, harinawa ang maipakita natin ay ang ating pananampalataya sa Kanya, ang ating pagnanais na magmahal kamukha Niya. Naway ang mga turo ni Santa Catalina magbigay gabay sa atin kung paano tunay na magmahal. At para tayo ay maging tapat sa pagnanais nating magpakabanal, magpatulong po tayo sa santang ito. Sabihin natin, Santa Catalina, gabayan mo kami, panalangin mo kami, ngayon at magpakailanman. Amen.